Sabi nila, may mga tawag na hindi mo pwedeng sagutin sa cellphone kasi puso mo ang pinapatunog. At minsan, sa isang umuusok na banyo, sa pagitan ng patak ng tubig at hamog sa salamin, may love story na pala na unti-unting nabubuo. Ako si Pico at ito ang kwento kung paanong ang simpleng shower call ang nagpaikot sa mundo ko. Isang mainit na hapon dito sa amin sa maliit na apartment na inuupahan ko sa bayan. Galing ako sa trabaho, hardware, puro alikabok, pawis, at ang bigat ng maghapong pakikipagsabayan sa buhay. Kaya ang unang plano ko pag-uwi, maligo. At ayun, yung simple lang, yung diretso, walang drama. Pero hindi ko alam, may nakaabang palang plot twist sa banyo. Pagpasok ko, nagsisimula na palang uminit ang tubig sa maliit naming heater nang may kumalabog sa kabilang pader. Hindi yung tipong normal na kalabog, hindi yung parang may hinahabol, may nagmamadali o may nabitawan. Hoy, Pico, ikaw ba yan? Sigaw ng boses. Medyo garalgal pero may halong lambing na hindi ko pa naririnig kahit sa radyo. Si Bernie, yung bagong lipat na kapitbahay sa kabilang unit. Yung tipong tahimik pero parang may tinamaan ng kidlat pag gumiti. Yung tipong hindi mo alam kung mas lalong nakakalason yung boses o yung baras ng braso kapag nakasando. Oo, ako to. Sagot ko habang ina-adjust ang shower. Paps, may favor ako. Pwede bang paki-check naman? Parang nabasag yung shower knob dito eh. Wika niya. Napatingin ako sa sarili kong shower. Umiinit na yung tubig. Parang tumitimon na yung mood ko sa long soak na inaasam ko buong araw. Pero heto ako. Tinawag ng boses na parang trap na hindi mo may iwasan. Sandali. Punta ako dyan. Agad kong sinuot yung tuwalya sa bewang at lumabas. Pagbukas ko ng pinto, si Bernie. Amoy ko agad ang halimuyak ng sabon na parang bagong bukas. At oo, nakatapis din siya. Mas mababa yung tuwalya sa dapat. Mas makitid yung hawak niyang tuwalya kaysa sa tuwalya ng konsensya ko. At ang sabi niya na tumawa ng mahinhin pero malagkit. Sorry Hindi kasi ako makapaligo unless ayusin natin to. Wika niya. Natin? Wika ko naman. At eto parang nabigla ako. Parang duwo yung mission. Pumasok ako sa banyo at makitid. Medyo malinis, medyo magulo pero amoy lalaki. Yung amoy na hindi nakakasulasok pero nakakadalas ng tibok. Tiningnan ko yung knob. Oo, nabali nga. At ang sabi ko, madali lang to. Kailangan lang higpitan. At eto naputol ako. Biglang umagos yung tubig ng diretso. Malakas at mainit. At tumama sa aming dalawa. At ang sabi niya na natatawa pero hindi gumagalaw. Uy, sorry. Nadiinan ko yata. Kaya ito, basang-basa ako, basang-basa siya. At ang lapit namin, yung tipong konting galaw ko lang. Sumasayad yung dibdib niya sa braso ko. Teka, gusto mo bang tanggalin yung tuwalya mo? Baka mabigatan ka eh. Biro niya pero halatang may subtext na parang apoy sa lamig ng tubig na tumutulo sa aming balat. Hindi ako makasagot. Hindi ako makagalaw pero isang bagay ang sigurado ko. Hindi ko inasahang magsisimula ang kwento namin sa ganitong eksena. At sa mismong unang patak ng shower, may tumama sa puso ko.
Kung may replay lang sana sa mga sandaling ayaw mong matapos, malamang pinaulit-ulit ko na yung eksenang biglang tumalsik yung shower at sabay kaming nabasa ni Bernie. Na halos magkasing lapit na parang ilang maling hinga ko lang magtatama yung mga labi namin. Pero imbes na drama, natawa siya. Pico, alam mo bang ngayon ko lang na-experience na maligo habang may kasama. Pero may suot pang tuwalya. Sabi niya na nakangiti na parang nangaasar pero may kakaibang titig. Napahawak ako sa likod ng ulo ko na medyo nahihiya. At ang sabi ko, hindi ako kasama maligo ha. Inaayos ko lang to. At ang sagot naman niya, okay, official repair guy ka na pala ngayon. Pero pwede ka rin namang maging assistant ko habang naliligo. Tumawa ako pero hindi ko alam kung paano ko gagawin yun. Sumabay pa yung sobrang bilis ng tibok ng puso ko. Natigil ang tubig. Ako na yung nag-off. Hindi ko na kinaya. Yung awkward na init sa pagitan namin kahit malamig ang hangin sa banyo. At sabi ko, okay na. Naayos na. Pero nung tumingala siya sa akin, hindi ko alam kung anong na-fix at anong sinira. Kasi doon ko napansin yung mga detalye niya na hindi ko nakita nung magkalapit kami dati sa hallway. Yung maitim na pilik mata na parang hinugis para tumingin ng diretsong-diretso. Yung maliit na nunal sa ilalim ng pisngi niya. At yung ngiti na hindi alam kung inosente ba o delikado. At ang bulong niya sa akin sa mababang boses na halos maramdaman ko sa bato ko. Salamat, Pico. Wika niya. Talaga namang napalunok ako. At ang sabi ko, walang anuman. Paglabas ko ng banyo, lumakas yung ungol ng water heater. At pagsilip ko, nakatayo si Bernie sa bungad ng pinto. Nakatuwalya, tumutuloy yung tubig sa dibdib. At yung ngiti na parang paanyaya sa gulo ng puso. At ang tanong niya, pwede bang dito ka muna? Napakunot ako ng noo. At ang sagot ko naman, bakit? Kumamot siya ng batok at medyo nahiya pero sincere. Hindi ko alam. Sanay na siguro ako na may tao dito sa unit lalo na ngayon. Ngayon lang ako nagka-kapitbahay na alam mo yun, hindi nakakailang tingnan. Wika niya. Napatingin ako sa sahig. Medyo umiinit yung mukha ko. At ang sabi ko, ano ba sinasabi mo? At itong ngumiti siya ulit. Totoo nga. At gusto ko lang ng kausap habang naliligo yung hindi nakakatakot. Hindi nakaka-turn off. Ikaw yun. Wika niya. Para ako nahulog pero hindi ko alam kung saan. Tumayo ako sa pinto habang pumapasok siya sa loob at sinara yung kortina. Narinig ko yung pagbuhos ng tubig kasabay nun ang mababa niyang boses. Pico, andiyan ka pa? Wika niya. Oo, nandito pa ako. Wika ako naman. Salamat Di mo alam kung gaano ko namimiss yung may kausap. Wika pa niya. At eto, huminga ako ng malalim at doon nagsimula ang unang shower call namin. Hindi sa cellphone kundi sa pagitan ng dalawang taong hindi pa alam kung anong koneksyon ang nabubuo at sa bawat patak ng tubig sa kabilang side ng kurtina. Ramdam kong may tumutugtog na bago
sa loob ko. Hindi ko alam kung normal yung nararamdaman ko. Parang sa bawat patak ng tubig sa shower nila Bernie ay may kasamang electric shock sa dibdib ko. Pero hindi masakit, kundi nakakakilig. Nakaka-inspire pala mag-shower habang may kasama. Bulong niya sabay ngiti. Di ko alam kung paano ko sasagutin yun. Ang puso ko tumatalon na parang gustong tumalon sa kanya mismo. Matagal kaming tahimik sa banyo habang nagkakasalubong yung tingin namin sa bawat pagkakataong lumilipat ang hambog sa salamin. Nakakakaba, nakakakilig, nakakatakot. At ang sabi niya, Pico, baka sa susunod, sabay na tayo maligo, alam mo, para hindi lang repair kundi yung bonding. Napalingon ako, parang panaginip. Bonding? Wika ako. At etong ngumiti siya. Sabay tumingin sa akin ng diretso, yung walang halong biro. At ang sabi pa niya, oo, bonding kasi mas masarap yung may kasama. Hindi ko alam kung matatawa ako, pero isang bagay ang malinaw. Sa bawat titig niya, unti-unti akong nadadala. Hindi lang sa init ng shower, kundi sa init ng damdamin niya. Hindi namin alam kung hanggang kailan namin mapapanatili yung simpleng ritual na yun. Ang pagiging kapitbahay lang, ang pagiging repair body lang. Pero habang tumatagal, napapansin ko, hindi lang shower ang nagpapalapit sa amin. Parang ang bawat tawanan, bawat bastos na biro, at ang bawat pagtingin sa isa't isa ay nagiging tubig na dumadaloy sa aming dalawa. Naglalagay ng init sa malamig na hapon. Tumayo ako sa gilid ng shower. Nakatingin sa kanya habang siya ay nagbubuhos ng tubig sa sarili. Parang gusto kong hawakan yung bawat patak na tumutulo sa balat niya at sa puso ko. Bumaba ang tubig. Huling patak ng shower. Hindi kami nagsalita. Ngunit naramdaman ko yung init hindi lang mula sa tubig, kundi mula sa paglapit namin sa isa't isa. At sa likod ng bawat titig, may pangako na hindi namin kayang sabihin pero alam naming naroroon. Hindi ko akalain sa simpleng paglipat ni Bernie sa kabilang unit namin, magbabago yung takbo ng araw-araw ko. Ang dating tahimik na predictable na buhay ko, ngayon parang gulong na umiikot sa mainit na palayan. Di mo alam kung kailan titigil pero maramdam mo yung bawat pag-ikot sa balat mo. Umaga yun at nagkita kami sa hallway. At ang sigaw niya habang may hawak na tasa ng kape. Pico! Andito ka rin pala. At itong ngumiti ako sabay hipo sa balikat niya. Parang electric current na hindi ko may paliwanag. At itong ngumiti siya na parang may sikreto. Pico, ulitin natin. Parang gusto kong ulitin eh. Kaya ito, hapon na. At dumating uli yung ritual namin. Hindi lang para ayusin yung shower, kundi para lang makita ang isa't isa at maramdaman yung init na hindi lang sa tubig. Habang nagkakausap kami, hinawakan niya yung kamay ko. Hindi may paliwanag, parang kusang lumapit yung mga daliri niya sa akin. At ang bulong niya na parang natatakot pero excited. Pico, baka masanay ka na sa akin. Tumangulang ako. Di ko alam kung anong sasabihin kasi sa bawat patak ng tubig ay parang naglalagay ng bagong mensahe sa puso ko. Pagkatapos ng shower, nakatayo kami sa harap ng salamin. Nakaharap sa isa't isa. Mabilis yung tibok ng puso ko. Ngunit hindi lang yun. Ang bawat ngiti niya,
Ang bawat tawa, ang bawat titig, parang hamog na dahan-dahang nagiging malinaw sa salamin at ramdam mo ang init kahit malamig ang paligid. At ang sabi niya habang humihinga ng malalim, "Pico, salamat ah." At eto, hindi ko alam kung ano yung sasabihin ko. Kaya ngumiti lang ako at hinawakan ko yung kamay niya ng mas mahigpit. Umalis ako sa unit niya. Dala yung init ng hapon at alon ng damdamin na hindi ko kayang ipaliwanag. Pero alam ko, may bago kaming simula. Hindi lang shower call, hindi lang kapitbahay. Parang may nag-uumpisang kwento. Isang kwento na sa bawat patak ng tubig, unti-unting lumalalim ang koneksyon namin. Parang may sariling buhay ang mga araw namin ni Bernie. Hindi na lang to simpleng kapitbahay na magpapagawa ng shower o simpleng shower call. Kasi sa bawat hapon, sa bawat patak ng tubig, ramdam ko na may mas malalim na koneksyon. Isang init na hindi mo mararamdaman sa labas ng banyo. "Hala, Pico, tingnan mo to." Sigaw niya, hawak yung shower knob na inaayos namin. At ito, tumawa ako. Sabay hawak sa braso niya para ipakita ang tama. Ngunit bigla, tumigil kami. Hindi dahil sa shower, kundi dahil sa init ng titig niya. "Pico, parang gusto ko lang hawakan ka ng ganito." Bulong niya. At hindi ko alam kung saan ang aking mga mata. Sa kanya ba o sa patak ng tubig na bumabagsak sa amin. At bago ko pa na isip, naramdaman ko yung kamay niya sa akin na malumanay, hindi matapang. Pero ramdam mo yung tibok ng puso sa bawat hawak. Parang tumigil ang mundo. Ang tanging maririnig ko ay ang tibok ng damdamin namin at ang tubig na unti-unting pumapatak. Bernie, hindi ba masyado to?" Tanong ko habang ang init ng mukha ko ay parang sumabog sa kulay ng hapon. Ngumiti siya, sabay sagot, "Pico, minsan ang tama lang ay yung nararamdaman mo. Hindi yung iniisip mo. Dito at ngayon, tama na." At parang kusang lumapit kami. Hindi ko may paliwanag pero yung unang halik, parang patak ng ulan sa tuyong palayan. Dahan-dahan, nagdadala ng buhay, ng init, at kilig na hindi mo malilimutan. Pagkatapos ng shower, nakaupo kami sa gilid ng banyo. Tuwalya sa balikat, magkatabi, ngunit tahimik. Ngunit ramdam ko yung bawat hininga niya at sa bawat kiliti ng hangin sa balat namin. Alam ko, may simula na kaming hindi na mapipigilan. Hindi lang ito shower call na tungkol sa tubig. Ito ay tawag ng damdamin, isang paanyaya sa kwento ng dalawang pusong natutong maglapit. Hindi ko na may kakaila na ang bawat araw namin ni Bernie ay parang may sariling ritmo, isang himig na tumutugtog sa ilalim ng init ng hapon ng baryo. Hindi lang patak ng tubig ang bumabagsak, kundi damdamin. Hindi may paliwanag, hindi planado, pero ramdam mo. Isang hapon habang nag-aayos kami ng lumang shower niya, napatingin ako sa kanya ng mas matagal. Parang may naiibang liwanag sa mga mata niya. Hindi kalokohan o kilig, kundi seryosong pagmamalasakit. At ang sabi niya nang medyo mahina, "Pico,
Alam mo, sa totoo lang, unang beses kitang nakilala, naisip ko na kakaiba ka. Parang hindi lang kapitbahay. Basta, kakaiba ka. At ito, natahimik ako. Hindi ko alam kung ano sasabihin. Pero ramdam ko rin na parang sinasabi rin ng puso ko na, Bernie, pareho tayo. Pagkatapos ng shower, nagkasabay kami sa maliit na balkon. Huminga kami ng sabay, nakatingin sa lumulubog na araw sa palayan. Parang sa bawat kulay ng langit ay sumasalamin sa init ng nararamdaman ko. Pico, okay lang ba kung palaging ganito? Bulong niya sa akin. Oo, okay lang. Sagot ko. At alam kong pareho kaming nagulat sa ilalim ng aming ngiti. Hindi ito yung tipong mabilis ang kilos, kundi mabagal, dahan-dahan. Parang sa bawat sandali ay ginugugol para maramdaman ng isa't isa. Habang nakaupo sa tabi niya, nahawakan ko ang kamay niya. Hindi maramot, hindi matapang, pero sapat para maramdaman namin ang tibok ng isa't isa. Parang sabi ng tubig na bumabagsak sa banyo kanina. Ito yung tamang panahon, hindi madali, pero tama. Pico, baka sa susunod, mas magiging malinaw na kung ano yung nararamdaman natin. At eto, huminga siya ng malalim. Tumango lang ako, sabay ngiti. Parang walang kailangan pang sabihin. Ang damdamin namin ay nag-uusap sa sarili nitong wika. Umalis ako sa unit niya, dala ang init ng araw at ng aming damdamin. Di ko alam kung paano, pero ramdam ko may bago kaming simula at kahit simple lang ang araw, alam naming pareho ang nararamdaman. Hindi lang shower call ito. Ito ay simula ng isang kwento na puno ng kilig, init, at damdaming hindi mo kayang pigilan. Hindi na ito simpleng shower call. Hindi na lang basta kapitbahay na may kausap sa banyo. Sa bawat araw, bawat tawa, bawat patak ng tubig, mas lumalalim yung koneksyon namin ni Bernie. Isang init na hindi mo mararamdaman sa labas, pero ramdam mo sa puso at balat mo. Isang gabi, dumating siya sa unit ko. May dalang tuwalya at shampoo. At ang tanong niya na medyo kinakabahan, Pico, pwede ba? At eto, tumango ako. At habang binubuksan niya ang shower, ramdam ko agad yung kaba sa bawat kilos niya. Hindi dahil sa tubig, kundi sa pagkakaroon ng pagkakataon na maging malapit kami sa isa't isa. Habang naghahalo ang tubig at usok ng banyo, naglapit kami ng dahan-dahan. Hindi siya agad humawak at hindi rin ako. Ngunit sa bawat tingin niya, sa bawat halik sa hangin, sa bawat ngiti, ramdam namin ang init na hindi lang mula sa shower. Tahimik kaming nagkatinginan, parang sinasabi ng bawat patak ng tubig, huwag kang matakot, ito ang tama. Ngunit sa kabila ng init, may kirot ng pangamba. Baka masyadong mabilis, baka hindi pa tama. Ngunit sa mata niya, nakikita ko ang parehong kaba at excitement. Pico, okay lang ba kung ganito tayo? Oo naman, Bernie, okay lang. Ramdam ko rin, sagot ko. At sa simpleng salita, nabuo yung tiwala na matagal na naming hinahanap. Pagkatapos ng shower, magkatabi kaming nakaupo sa sahig. Tuwalya sa balikat at napansin ko ang maliit na detalye. Ang mga kulubot sa noon niya kapag tumatawa. Ang maliit na linya sa gilid ng mata niya.
Ang init ng kamay niya kapag hawak ko. Parang bawat sandali ay patak ng ulan sa tuyong palayan. Unti-unti bumabalot, nagpapainit at nag-iiwan ng bakas sa puso. Pico, salamat. Sabi niya nang mahina ngunit puno ng damdamin. Di ko alam kung ano sasabihin ko. Ngunit alam ko ang isang bagay lang ang malinaw. Hindi ko na siya bibitiwan. Umalis siya sa unit ko, ngunit ramdam ko yung init ng bawat titig at halik sa hangin. Hindi na kami simpleng kapitbahay o repair body. May bago kaming kwento. Isang kwento ng kilig, init at damdamin na hindi mapipigilan, at sa bawat patak ng tubig, sa susunod na shower, ramdam ko na magiging mas matindi, mas malalim at mas totoo ang aming nararamdaman. Hindi ko na mabilang kung ilang shower call na ang aming pinagsaluhan ni Bernie. Ang dati kong simpleng mundo ay unti-unting napuno ng init at tawa at damdaming hindi ko alam na kaya kong maramdaman. Ngayon nakatayo kami sa banyo niya. Parehong basa, parehong nakangiti, parehong nag-aalangan, pero alam naming pareho na ito na yung tamang panahon. Pico, gusto kong sabihin sa'yo. Gusto kong lagi kang nandyan, hindi lang sa shower, kundi sa lahat ng araw ko. Bulong niya habang humihinga ng malalim. At ang sabi pa niya, hindi na lang to simpleng kilig yung nararamdaman ko. At ito, napahawak ako sa balikat niya at ang sabi ko naman, Bernie, pareho tayo . Ramdam ko rin. Higit pa sa iniisip natin. Hindi lang shower call ito. Ito na yung simula ng kwento natin. At sa unang pagkakataon, hindi na namin kailangan ng tubig para maramdaman ang init. Ang init ay nagmumula sa puso, sa bawat titig, sa bawat halik, sa bawat simpleng hawak ng kamay. At ang huling shower call habang naglalapat kami ng sabon at tubig sa isa't isa. Parang ritual naming napansin na kahit ang hangin na sa banyo ay mas mainit, mas maaliwalas. Parang alam ng mundo na ito yung tamang kwento ng dalawang pusong natagpuan ng isa't isa. Pico, kung pwede ko bang simulan yung bawat araw natin ng ganito? Sabi niya na nakatingin sa akin ng diretso sa mata. Hindi lang para sa shower, kundi para sa lahat. Wika pa niya. Ngumiti ako, medyo nahiya, medyo kilig, pero totoo. At ang sabi ko, Bernie, gusto ko rin na sa bawat araw, sa bawat patak, at sa bawat pagkakataon, sabi nila, ang totoong tawag ay hindi laging sa cellphone. Minsan, ito ay tawag ng puso. At minsan sa ilalim ng mainit na patak ng tubig. Natututunan nating pakinggan yun. Hindi lang simpleng shower call ang nagdala sa amin dito, kundi isang kwento ng paglapit, ng pagtitiwala, at ng pagmamahalan na hindi mo inaasahan ngunit ramdam mo sa bawat tibok ng puso. Ngayon, alam ko na, may mga tawag na hindi mo pwedeng palampasin. At sa kwento namin ni Bernie, bawat patak ng tubig ay paalala na ang pagmamahal ay nagsisimula sa simpleng moment, ngunit tumatagal sa puso magpakailanman. Sana'y nagustuhan nyo ang aming kwento. Maraming salamat sa inyong pakikinig.